Nahuli cam sa dashcam ng kotse. Hindi lang isa kundi 3 beses ang multo raw sa Mega Dike. Dahil sa malaking banta ng lahar mula Mount Pinatubo noong dekada 90, itinayo ang 56 kilometers na Mega Dike. Ang Mega Dike nagsisilbi na ring kalsada ngayon, nagdurugtong sa mga bayan ng Porac at Bacolor sa Pampanga. Pero sunod-sunod na rin daw ang mga aksidente rito. Madalas, nahuhulog ang mga sasakyan. Sa dami na rin ang mga insidente, paniniwala tuloy ng ilan, baka merong malagim itong nakaraan. Marami daw pong tinatapon dyan na patay. Nakakakilabot gan. Meron talaga naglalaro dyan. Ito raw ang dahilan para ang Mega Dike di mano maging pugad din ng mga kababalaghan. Late na natapos si Ronnie sa trabaho niya noon sa warehouse. Kaya mag-isa na lang daw siyang naglalakad noon sa Mega Dike pauwi. Saktong alas 12 nung dyan ako dito sa Mega Dike. Tetext ako. Kausap pala yung misis ko. Maya-maya pa. Parang iniila yung kadena. Paglingon ko, wala naman akong nakikita. Hindi na ano to, sabi ko. Takbo ako sa baser. Si Maximus, meron din daw nakakapangilabot na karanasan. Ako lang mag-isa noon, pauwi ako, papunta sa amin. Pinupulikat pa ako, nagdanda muna ako ng takbo. Nung nakita ko yung patawid, bigla ako. Sira-sira yung damit, lalaki. May nakita naman akong babaeng pagod na ulo. Nakatayo lang talaga siya. Doon ako natakot talaga. Ang posible raw nakita ni Maximus ang 3 beses nang nahuli cam ni Edward nito lang Enero. Yung tumawid, parehas po yung suot nung nakita ko last 2 years. Parehas na parehas po sila. Pero ano nga ba ang nakunan ni Edward? Lamang January 26, pasado alas 9 raw ng gabi, inihatid ni Edward ang kanyang mga balikbayang pinsan nung baybayin nila ang Mega Dike Access Road. Sabi nila, minsan may nagpapakita, may sumasakay. Pero maya-maya lang, meron silang nakita. Naglalakad siya na parang may hawak-hawak na something. Pagkahatid sa kanyang mga pinsan, mag-isa nang bumiyahe pabalik si Edward at kinailangan niya uling dumaan sa Mega Dike kung saan meron daw siyang nakasalubong. Wala siyang ulo. Parang lumulutang siya. Parang may pasan-pasan siya sa likod. Pero nung nireview ko mismo yung dashcam ko, doon lalo akong mas may naramdamang kakaiba. Pag in-slow mo siya, pag pinost mo siya, makikita ko mismo sa video. Wala siyang ulo. Makalipas ang 1 linggo, muling dumaan si Edward sa Mega Dike. May tao nakaupo doon, Dana. Di nga. Anong oras? 2026? Oo. Nakita niya na may taong nakapula sa gilid ng bangin. Nireview ko ulit yung dashcam at nakita ko nga na may taong kakaiba. Sa first video, diyan namin nakita yung tao na kakaiba. Sa palagay namin walang ulo o may pasan-pasan. Dito ako tumatakbo nung gabi na nakita ko yung second video. Mapapansin nyo, dire-diretso lang yung takbo ko. Wala namang ganong bahay. Questionable sa akin kung paano ko nakita yung tumawid ng alanganin. Makikita nyo, from the third video, wala namang kabahay-bahay, napakalawak. Hindi ko alam kung saan ang galing nakapula. Kung possible na nandito siya, wala namang katao-tao dapat siyang tungtungan.
3 beses may nakuna ng dashcam ni Edward na tila kung anong nilalang sa Mega Dike sa Pampanga. Sa pagbaybay ng aming team sa Mega Dike, meron din kaya silang makukunan? Pasado 9:00 ng gabi, nito lang Biyernes, halos wala ng sasakyan sa kalsada. Ilang saglit pa, may nakasalubong ang aming team. Gabi po kami dalawa dito. Punta po kami, Lara. Ipinakita rin namin sa Bacolor Police ang mga nakunang video. Ang nakunan sa pangalawang video ni Edward noong gabi ng January 26, nakilala nila at positibo sila. Hindi ito multo, kundi tao. Kilala siya doon sa area ng Maliwalo as a local scavenger nga. So at around 10 o'clock of January 26, that was the day before nangyari nga yung insidente, he was still seen roaming around doon sa area. Pero ang lalaki, matapos itong makuna nung gabi ng January 26, na hit and run. Nagmamatch po yung physical description niya, yung clothing niya. Yung positive po na siya yung biktima natin ng RAR homicide. We already have the suspect. Panawagan ng mga otoridad, iwasan ng maglakad sa Mega Dike. Lalo na sa gabi, pinapaalalahanan din nila ang mga motorista na sundin ang 60 kilometers per hour na speed limit. Samantala, kumbinsido rin ang mga pulis na ang ibang nakunan ng video ni Edward, mga tao rin lang. Sa paligid daw kasi ng Mega Dike, maraming bahay. Nasa around 150 to 100 meters pa talaga yung residential areas dyan. Definitely tao, but sa ngayon masasabi natin na most likely one of the residents yan na nagpapahangin or perhaps kasi yung area ng Mega Dike mahina ang signal dyan ng both networks. So for you to get a better reception ng signal, you'll go high ground. Kung kukuha ka ng signal, ba't aakyat ka pa sa Mega Dike? Kung totoong talagang tao sila. Kahit papano, naliliwanagan tayo dun sa mga nangyari for the previous weeks dahil napagtatanto natin ngayon na tao pala talaga yon. Yun nga lang, nandun yung malungkot na part kasi hindi natin inaasahan na magiging cause pa nga ng aksidente. Sa isang madilim at mahabang daan, hindi ba't madalas din lumilikot ang ating isipan? Nagkakatakutan. Pero sa pagbaybay sa anumang daan, kailangan ng iba yung pag-iingat para maiwasan ang anumang disgrasya. Hindi yon kababalaghan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.